Sumainyo ang Panginoon. Tayo po ngayon ay lumatahak sa huling bahagi ng kalendaryo ng simbahan. Ayun ay 33rd Sunday, tatlong linggo. Next Sunday, pagdiriwang natin ang Kristong Hari. Yun ay hudyat na tinatawag namin pagtatapos ng kalendaryo ng simbahan. At hindi ko kailangan natin mga pagbasa ngayon ay tumutukoy tungkol sa katapusan ng daigdig. So bahagi ko, sigurado may katapusan ng daigdig. Ang daigdig na ito. Kasi sabi nga natin ito ay temporary word. Temporary. May simula at may hangganan. Kailangan maliwanag na pinamanig sa akin ng may kapal. At ang naging sagot ni Jesus ay sa pamagitan na pag-alintulad sa templo ng Jerusalem. Last Sunday, pinag-usapan din natin yung templo dahil sa pagdiriwang natin na Basilika ni San Juan Laterano, yung dakilang kapistahan. Ngayon, makikita natin sinabi ni Jesus na yung templo ng Jerusalem ay bubuo, magtatapos. Para sa mga ulo, yun ay malayo ng mangyari. Pagkamat alam natin ay yung templo ng Jerusalem, kasi yung templo ng Jerusalem ng panahon ni Jesus, yung ikalawang templo ng Jerusalem. Yung unang templo ay itinayo ni Haring Solomon, pero nawasak nung sila ay sinakop ng mga Babylonian. Sabi na natin, sila ay ilusog, yung tinatawag natin Babylonian exile. Yung present day Babylon, Iraq. Kailangan, yun ay naitayo rin pagkatapos na sinakop ng Persia ang Babylon. So, nung nasakop ng Persia yung Babylon, dahil na ang mga Israelita ay nasa Babylon, pinauwi ang mga Israelita sa Israel. At sa pamagitan ni Hari Cyrus the Great ng Persia, ay naitayo ang ikalawang templo ng Jerusalem. Present day Persia, Iran. So bahagi ko, at yun ay pinaganda ni Hari Herod, yung King Herod the Great, yung Herod nung bata pa si Jesus. Kaya nga binanggit natin sa Ebanghelyo nung nakaraang linggo natin. Sabi ng mga ulo ay pinantay ito ng 46. Yung 46 na yun ay yung pagpapalaki ni King Herod the Great na templo ng Jerusalem na sinimulang pinagawa ni King Cyrus ng Persia. So bahagi ko. Kaya pagkakataon. Pero alam natin na nagkatotoo yung sinabi ni Jesus, walang patong matitira sa kapwa patong. Kasi nawasak itong templo na ito kailan? Noong 70, year 70. Tayo ngayon ay year 2025. Nawasak ito, bakit binasag ito ng mga Romano? Bakit? Kasi nangatlas ng mga Hudyo, ang mga Israelita laban sa mga Romano,
sa galing ng mga Romano, sinira nila yung templo ng Jerusalem. So hanggang ngayon, wala pa yung templo ng Jerusalem. Tulad ng binanggit ko nung nakaraang linggo, ano kayo na nakalagay ko sa lugar ng templo ng Jerusalem? Yung mosque ng mga Muslim. Kaya medyo mahirap yung usapin na Israel. Pero yun o. So ano yung hamon na makita ko natin? Una ay makita ko natin na may mga templong babagsak. Ano yung mga templong babagsak? Hindi lang yung templo ng Jerusalem. Una yung yung templo ng seguridad. Yung templo ng ating kayamanan, ng ating kalusugan, ng ating mga itinuturing natin mga itinuturing natin na ito yung magbibigay sa atin na seguridad. Yung templo na mababasok natin, yung templo ng ating integrity, mga kayabangan natin, mga itinuturing natin pangalan natin, yan ay bahagi yun. At yung templo ng ng comfort, ng kaayusan. Kasi sabi nga natin sa daigdig nito, gusto natin i-build up lahat ng maaari natin na tayo ay maging comfortable. Pero yung paanyayan ay tinabayan na sa sinunod, hindi dapat natin ipagpapagpapalit yung ating pananalig sa Diyos sa mga bagay na ito na nakikita natin. At ano yung sigurado na magkakaroon ng kaganapan? Dalawang bagay. Una na tayo ay naranas ng pag-uusig. Pag-uusig na makita ko natin na tayo ay ipagkakanulo. Na mararanasan natin may mga manghuhudas sa atin. At hindi lang lalo sa mga unang 3 siglo ng ating nananampalataya. Pagkitang ngayon, bahagi na makita ko natin, mayroon yung mga taong nagkakanulo sa atin sa pag-aakalang sabi nga natin, ang mga scammer, mga tao na kaya-kaya ipagbili gawa ng kasi ang kanilang pinahalagaan yung mga templo na nabanggit natin noong una, yung mga tao mag-uusig sa akin na magdudulot sa atin ng kahirapan. Sabi na natin, pero alam sa akin ni Jesus na tayo ay bibigyan niya ng lakas upang tayo ay magtagumpay laban sa kanila. Tulad ng sinabi natin, bibigyan ko kayo ng katalinuhan para tumugon sa mga tao ito na nag-aakusa sa inyo. At ano yung kanyang pangako na hindi magagalaw kahit ang isang ibla ng inyong buho. Kaya bahagi yung kung makikita natin nasa na ito yung magiging nating pamatayan. Huwag natin isipin kung kailan baga matatapos paano kayo na tayo ay sabi nga natin yung mga natin tayo ay yung term na ginamit sa ibang ngayon natin yan matagpuang tapat hanggang wakas na naniniwala sa harapan ng may kapal na maging matatag sa ating pagkilos
na nawa ay huwag natin ipagpalit ang ating pananampalataya. No? Sabi nga natin yung tayo tinatawagan ng Diyos natin na lumago. Kasi may tayong tinatawag na katalungan, apat na katalungan. No? Alam natin yung IQ, intelligent quotient. No? Kapag magaling ka, ikaw ay, sabi ko natin, kung ikaw ay first honor, medyo mataas ang quotient mo. No? Emotional. No? Yung ikaw ay madaling makiramdam sa kapwa-tao mo. No? So, kapag ikaw ay madaling makiramdam sa kapwa-tao mo, emotional, na kung saan ikaw ay medyo maayos yung pakipag-ugnayan na nakikita mo yung emosyon ng bawat tao. Pangatlo ay social. May mga taong charismatic. Isang salita mo lang ay kaya mo pakinusin yung tao. May mga tao na kung saan ay mahirap makahanap ng mga kasama. Medyo mababa ang social quotient. Mayroon pang pang-apat. Ano yung pang-apat? Adversity quotient. At yun yung tinuturo sa atin ng Panginoon kapal. Na kahit sa gitna ng pag-uusap, sa gitna ng panloloko, sa gitna na ikaw ay hudasin ng ibang tao, ipagkaluloko, medyo maluwag ito. Very intimate, kapatid sa kapatid, magulang sa anak, anak sa magulang, ay pagkakaluloko kayo. At yun ay bahagi yun, lalo na sa ating kuha noong unang tatlong taong araw natin. Pero hanggang ngayon, meron pa rin yung ganun eh. May mga taong ipagkakaluloko kayo sa kapangyarihan, sa katanyagan, at sa kanilang maayos na pamumuhay. No? Pwede kayong ipagpalit. Pero ano sabi ni Jesus? Maging matibay kayo. No? Resilient. Maging matatag. Maging mataas sa ating pagkinahon upang harapin natin ang mga bagay nito para alang-alang sa ating pananampalataya. No? Huwag tayong gumawa ng masama kahit na ginagawa tayo ng masama. No? Huwag tayong mangurakot dahil sa maraming nangurakot. Manatili tayong tapat. At hindi lang basta tapat. Ano? Kasi tayo ay tinatawag tayong ningas kukod. Ano yung sabihin ng ningas kukod? Magaling lang sa una. Ano? Ang sinasabi ni Jesus, kinakilang